pamamahal. At syempre, ang susunod ko na mensahe ay mensahe ng kapayapaan. Ang edukasyon din nagdadala ng kapayapaan. At ang respeto o pagtanggap natin sa pagkakaiba-iba natin, nagdadala din ng kapayapaan. Magkaiba man ang ating paniniwala sa politika, magkaiba man ang ating paniniwala sa relihiyon. Duterte. Thank you. Maraming salamat. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang pagpapasalamat natin kay Allah sa Diyos na ibinigay sa atin itong araw na ito para po tayo ay makapagbigay ng rice, food bags para sa mga kababayan natin dito sa Cotabato. Ang susunod na pagpapasalamat ay sa ating barangay kapitana, si Zara, sa kanyang tulong para po mabuo ang ating programa ngayong umaga na ito. Ang susunod na pagpapasalamat po ay para sa ating mga OVP partners and supporters dito sa OVP BARM Satellite Office dahil tumutulong sila lagi para sa ating mga kababayan at sinusuportahan ang mga proyekto at programa ng Office of the Vice President. Maraming salamat sa inyong lahat. At ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa akin para sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President Satellite Office BARM SO. Nagpapasalamat ako sa kanila. Sila po yung nag-organisa, naghanda at gumising ng maaga para mabuo at masagawa ang programa natin ngayong umaga. Sila po ay pinangungunahan ni Pong Abbas, ni Zohaira Abbas. Maraming salamat sa inyo. At ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa akin para sa inyong lahat, mga kababayan namin dito sa Cotabato City, sa BARM, sa inyong patuloy na suporta at pagtitiwala sa akin at sa aking mga kasamahan sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Kahit madami kaming mga pinagdadaanan na mga problema, na mga issue, na mga challenges, pero nandyan pa rin kayo, sumusuporta at nagtitiwala sa amin. Maraming salamat. Ang susunod na pagpapasalamat po ay mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kamakailan lang po ay bumisita ako sa kanya doon sa The Hague, Netherlands noong buwan ng Mayo. At lagi niyang sinasabi kapag kami ay nag-uusap, ako ay bumibisita doon sa kulungan, na ipaabot sa inyong lahat ang taus-puso niyang pagpapasalamat sa 6 na taon na suporta ninyo sa kanyang administrasyon. At syempre, ang inyong pagdarasal na siya ay makauwi na dito sa ating pinakamamahal na bayan. Maraming salamat sa inyo. Gusto ko rin batiin yung mga kapitbahay natin na nasa kabilang... Ayun. Mga kapitbahay namin, nagpapasalamat po kami na mabait kayo na kapitbahay. Maraming salamat po sa inyong suporta sa aming trabaho. At ang susunod na pagpapasalamat po sa inyong lahat, kasama na sa mga kapitbahay namin, ay ang aming pagpapasalamat
Napakalaki ng utang na loob ng aming pamilya sa inyong lahat sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa bayan. Maraming salamat sa inyo. Malaki po, dako kayo nga mo ang utang nga kabubuton kaninyong tanan mga kaigsuonan namo sa higayon nga ginahatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa nasod. Daghan kayong salamat. Mahal ko kayo. Maraming salamat sa nakakataba ng puso at nakakapagbigay po ng tibay ng loob yung suporta ninyo at nagpapakita po siya na meron pang pag-asa ang ating bayan. Maraming salamat. Yung ating pong mga senior citizens ay naluluha po, pasensya na at napaiyak ko kayo ngayong umaga na ito, pero nagpapasalamat din po talaga ako sa pagtanggap ninyo sa akin dito sa Cotabato City. Maraming salamat sa inyo. Siyempre magpasalamat din tayo, hindi tayo kinuha ni Lord noong lindol nung nakaraang araw. Malakas ba yung lindol sa inyo dito? No? Sa amin sa Davao din, napakalakas nung lindol. Halos pareho siya nung lindol nung last year, October nung nakaraang taon. Kung maalala ninyo yung malakas na lindol nung buwan ng October nung nakaraang taon. At syempre, hindi pa rin ako natuto ang nangyari sa akin. Ganun pa rin kung ano yung nangyari sa akin nung October 2025, ganun din ang nangyari sa akin ngayong June 2026 na lindol. Ganun pa rin. Maaga kasi siya, di ba? Mga 7:50? Mga 7:50 siya. So tulog pa yung anak ko dahil wala pang pasok, wala pang eskwela. Tulog pa yung anak ko at nandun ako sa tabi niya. Tapos nagsimula na yung lindol. Sabi ko sa sarili ko, wala nang kasing lakas pa nung lindol nung nakaraan. And lightning doesn't strike the same place twice. Sabi ko, imposibleng malaking lindol ito. Tapos, dahan-dahan na siyang lumalakas. Sinabi ko na hinihila ko na ang anak ko, hindi ko siya mahila kasi tulog na tulog siya. At syempre wala siyang kaalaman sa kung ano ang lindol. Hinihila ko siya. Hindi ko siya mahila sa kama. Binuksan ko yung pinto kasi nakalak, kasi natutulog pa kami. Binuksan ko yung pinto, humingi ako tulong. Sabi ko, pwedeng buhati ninyo yung anak ko para makalabas na tayo. So, lumabas kami, pero ito, wala pa rin akong bra, as usual, pero natuto na ako. Galing sa nangyari nung nahila ko ang kumot ko. Nahila ko ang kumot ko at yun ang ginamit kong pantakip sa muka ko at sa katawan ko habang nandoon kami sa labas ng bahay. Marami sa ating mga kababayan ang binawian ng buhay sa lindol na yon. At kailangan natin magdasal na sila ay nasa maayos na lugar na ngayon. At marami pa rin ang missing, ang pagkakaalam ko, 7 o 8 yung missing at 36 yung mga namatay sa lindol. Ito yung mga bagay na kahit anong gawin natin, hindi natin alam kung kailan mangyayari at hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin. Kaya ang pinaka na paghahanda na pwede nating panlaban, na pwede nating gawin sa mga ganitong tulad na disaster
ay ang ating pagiging handa at lagi nating i-practice yung kahandaan na yon. Para hindi tayo matulad kay Inday Sara, nangyari na noon, nangyari pa rin ngayong taon na ito. Maraming mga drills. Sa isang taon, iba't ibang opisina, iba't ibang ahensya ng gobyerno gumagawa ng drills para sa lindol. At ang una noon na paalala ay protektahan natin ang ating ulo. Dahil posibleng maraming mga mahulog na mga gamit o matumba na mga gamit o mag-collapse na mga building na tatamaan ang ating ulo. Kaya kailangan lagi sinasabi sa atin, duck, cover, and hold. Coveran natin yung ulo natin at huwag tayong tumakbo dahil kapag gumagalaw o nagsishake, umaalog yung lupa, ay posibleng matumba tayo, matamaan na naman ang ulo. So yan yung pinaka na unang paalala dyan. Protektahan natin yung ulo natin sa mga mahulog na mga bagay o posibleng pagkatumba natin. At syempre, ang susunod niyan ay yung kawalan ng tubig at kuryente. Kaya napakahalaga na handa yung mga go bag natin, yung ating mga power bank para sa ating mga cellphone, para alam ng ating mga mahal sa buhay na tayo ay ligtas at kung nasaan tayo. At syempre yung mga gamot, yung mga extra na damit, lahat yon, emergency light, lahat yon nakalagay lagi sa ating go bag at yun ang hilain natin. Ilagay nyo na rin yung mga bra ninyo doon sa loob ng go bag na yan. Ang panty pero pwede na walang panty ma'am, basta sigurado lang yung bra. Lagay din daw ang panty, sabi ni Manang. Ang susunod po na mensahe ko ay mensahe ng pagpapaalala sa inyong lahat sa edukasyon ng ating mga anak. Ngayon po ay bukas na ang mga paaralan, iba't ibang paaralan sa Department of Education. Magbubukas na rin ang mga private schools. At gusto kong ipaalala sa inyo, may kunti kaming tulong para makatulong sa gastos ninyo para sa pagbukas ng mga klase ng inyong mga anak, ng inyong mga apo, ng inyong mga pamangkin. Para sa inyong para sa kanilang pagbubukas ng kanilang klase. At ipaalala ko sa inyo ang kahalagahan ng edukasyon. Lagi kapag nasaan man ako mapunta, sinasabi ko sa kabataan, kaming mga magulang ninyo, nagpapaalala kami lagi na ang edukasyon ang magpapabago sa buhay ninyo. Magpapabago sa ating pamilya. Hindi paulit-ulit o pabalik-balik ang kahirapan sa ating pamilya. Pero sasagutin tayo ng ating mga anak, yung kapitbahay natin, grade 3 lang natapos niyan. Buhay na buhay sila, wala mang problema. Kumakain pa rin, okay pa rin. Gabi-gabi pa rin lumalabas. Linggo-linggo, okay lang, walang problema. Grade 3 natapos. Grade 8, hindi na siya tumuloy ng kanyang pag-aaral, nagtrabaho na, okay pa siya. Oo, totoo yan. Buhay tayo lahat. Pare-pareho tayo lahat na humihinga at hihinga, tapos man tayo ng ating pag-aaral o hindi. Pero kailangan natin ipaintindi sa ating mga anak na napakalaki ng buhay o way of life ng isang tao na nakapagtapos ng pag-aaral at isang tao na grade 2 lang ang natapos niya sa kanyang pag-aaral.
Makikita natin yun sa trabaho. Kung ikaw ay natapos ng grade 2, grade 3, minsan may trabaho, minsan walang trabaho. Labor lang. Wala pang seguridad sa kanyang pagtatrabaho kasi pwedeng paalisin, basta-basta na lang. O ayaw na namin sa iyo, umalis ka na dito. Wala kaming pakialam kung anong benepisyo para sa iyo. Kasi kontrata lang tayo, o minsan arawan lang tayo, o minsan oras lang ang ating kontrata, 4 na oras lang ang trabaho mo. Pero kapag ang anak natin ay nakapagtapos na, sabihin na natin edukasyon, naging teacher siya, o sabihin na natin nurse siya, nakakapagtrabaho siya sa hospital. May kontrata siya, may kasiguraduhan ang kanyang sweldo. May kasiguraduhan ang buwan-buwan niya na natatanggap sa hospital, ang kontrata niya sa hospital o sa paaralan man kung teacher yon. May kasiguraduhan yung kanyang trabaho taon-taon. Kaya kailangan natin ipaintindi yon sa ating mga anak. Dahil kapag bata pa sila, immature pa yung pag-iisip, hindi kaagad nila nakikita kung ano yung nakita na natin lahat. Dahil tayo ang dami na nating pinagdaanan. Nasa ano na tayo? 18 years old. Di ba Manong? 18 years old na tayo. Ang dami na nating alam sa buhay. Ang dami nating nakita ng mga kaibigan natin, mga kapitbahay natin, mga kamag-anak natin na patuloy paulit-ulit yung paghihirap. Hindi ko man sinabi na one shot all o isang solusyon lang yan, pero ang edukasyon, nakakatulong siya na hindi paulit-ulit pabalik-balik sa pamilya natin ang paghihirap. Nakakaangat yung mga nakakapagtapos sa pag-aaral. Hindi sila hirap araw-araw kung saan nila hanapin ang pambili nila ng bigas. Yan po ang kailangan natin at kailangan namin sa Office of the Vice President ipaintindi at ulit-ulitin sa ating mga kababayan na dasal namin ay umabot doon sa inyong komunidad, umabot doon sa loob ng inyong mga pamamahay. At syempre, ang susunod ko na mensahe ay mensahe ng kapayapaan. Ang edukasyon din nagdadala ng kapayapaan. At ang respeto o pagtanggap natin sa pagkakaiba-iba natin, nagdadala din ng kapayapaan. Magkaiba man ang ating paniniwala sa politika, magkaiba man ang ating paniniwala sa relihiyon, magkaiba man ang ating gender. Ngayong buwan na ito ay LGBTQ month, o ito yung pagkilala sa iba't ibang gender o kasarian, lesbian, gay, transsexual, bisexual, transgender, queer, at iba pang gender. Kung tayo ay marunong magrespeto, mga PWD, marunong magrespeto sa pagkakaiba-iba natin, na hindi tayo pare-pareho talaga. Lahat tayo pinanganak ng Diyos na merong sariling buhay, may sariling paninindigan, may sariling paniniwala, merong kapansanan, walang kapansanan, may ibang kagustuhan sa kasarian, o hindi man kung ano yung pinanganak tayo, kailangan natin tanggapin yon. Lahat yon nagdadala ng kapayapaan sa ating mga pamamahay at sa ating mga komunidad. Kahit ugali, alam nyo, mahirap, laging pinag-aawayan sa loob ng bahay. Ugali, pagkakaiba ng ugali ng bawat isa na nasa loob ng bahay. Kahit ugali, kailangan natin
respetuhin yun. Lalo na kung hindi naman yon masama o nakakasakit ng ibang tao. Kailangan yung inclusion and respect natin sa pagkakaiba-iba natin. Yan po ay nagdadala ng kapayapaan sa ating barangay, sa ating komunidad, sa loob ng ating pamilya, sa loob ng ating pamamahay. At syempre, kapag merong kapayapaan, merong sumusunod na kaunlaran. Dahil ang mga tao, nakatutok na lang sila doon sa pag-angat ng kanilang buhay at antas nila sa komunidad. Hindi na sila nakatutok doon sa mga bagay na hindi naman mahalaga. Kundi nakatutok na lang sila na paano ko ba mapapaayos ang aking sarili at ang aking pamilya. So yan po ang mensahe natin ngayong umaga na ito. Mensahe ng pagpapasalamat, mensahe ng pag-iingat, lagi, pagiging handa, mensahe sa edukasyon, at ang panghuli ay mensahe ng kapayapaan. Lahat yan magdadala ng kaunlaran para sa ating bayan. Masaya ako. Masaya ako na nakasama ko kayo ngayong umaga na ito. Nagpapasalamat ako sa oras ninyo. Lahat tayo may kailangan na gawin ngayong araw na ito. May trabaho na kailangan na atupagin. Pero tinanggap ninyo yung paanyayan namin na gawin itong distribution at programa natin ngayong umaga na ito. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran.